mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, buhay pa ba kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, ha? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please, like this video kung ayaw nyong mapaimburnal. Galaw-galaw, diva, gadagad, kung ayaw may stroke dyan. Nakakaloka. Anyway, wag na tayo magpachumpig-chumpig pa, no? Eto na nga mga buwek, si Fadja, o diba? Si Fadja ng Italy sa MGI All-Stars ay talaga namang pumuputsak ang kanyang bunganga, diba? Talagang, eto lang mga buwek after ng MGI All-Stars, well, ini-expect na natin yung mga ganyang klaseng drama, diba? Lalo na sa mga napaimburnal. Kasi nga itong si Fadja, hindi naman siya nakapasok ng top 18, di ba? Well, bet ko rin to si Fadja. Actually, maganda siya sa personal. Pero hindi ko ini-expect na puputak siya ng ganyan, di ba? Kasi tahitahimik lang yan eh. Actually, parang napansin nga yan, mga late lang, no? Ng duration nila dun sa or yung journey nila sa MGI All-Stars. Kumbaga, late na siya napansin na maganda rin pala ito. Hindi lang siguro ganun aganda yung rehistro niya sa screen, pero pag nakita niyo sa personal, maganda talaga siya. But anyway, eto nga, syempre, nagpuputyo na mga dapat pumutsok. Hindi lang kuitis, di ba? Talaga namang hindi lang dabintador, kundi plapla ang mga nagpuputsukan ngayon dito sa mga issue ng MGI All-Stars, sa mga candidates na alam niyo na, napaimburnal, di ba? But anyway, eto na nga, ang sabi niya, kinuha daw yung passport nila, pati daw yung visa, ganyan-ganyan. So ngayon, ako wala akong visa sa Thailand. So yung mga ibang bansa nagpupunta ng Thailand, kailangan nila mag-apply ng visa. Ayan. Parang visa on arrival, mga ganyan. May mga bansang ganun, no? But anyway, ito nga si Fadja, ang sinasabi niya, simula daw nung dumating sila sa Thailand, siguro nung registration nila yan, kinuha siguro yung passport nila, pati yung visa nila, ganyan-ganyan. Kinuha ng organization. So ngayon, sabi niya, hindi daw tama yun daw ang sinasabi niya. Kasi daw, may mga moments daw na gusto nang mag-withdraw na mga candidates. Kaya lang hindi daw nila magawa ito. Kasi daw, ito daw si Papa Nawat, hinold daw yung kanilang visa at saka yung kanilang passport nung umpisa pa lang ng kompetisyon, di ba? So, ito lang yan ha. Kasi kung hinold yon, tingin ko meron ka talagang rights kung gusto mo mag-withdraw. Di ba? Kung ayaw mo na magtuloy, ganyan-ganyan. So, nung parang preliminary daw, nung nagre-rehearsals yata sila noon, yung parang para sa first preliminary competition. So, nalaman na daw nila yung mga, parang kung paano ibibigay yung scores, ganyan, no? Yung makikita doon sa screen. So, siguro itong si Fadja, alam niya na yung sitwasyon niya. Siguro nung second preliminary, ganyan, nagre-rehearsal sila. Siguro na-realize nila na gusto na nilang mag-withdraw kasi nga ganun yung scores nila. So, nakikita nila na hindi na sila makaka-penetrate sa top 18. So, ngayon, well, hindi lang naman siya. Maraming gusto mag-withdraw, hindi nila magawa. Kasi nga, hawak ni Papa Nawat or ng organization yung passport and visa nila, di ba? Pero ang take ko naman dito, kung magwi-withdraw sila, I think hindi naman sila pagbabawalan. Pero sinasabi niya na hinold daw yung passport nila and visa para daw hindi sila makapag-withdraw. Kasi daw, pag nag-withdraw sila sa competition, ay mawawalan daw ng mga candidates. Kumbaga, hindi na mawawalan. Siguro mababawasan ng bonggang-bongga yung MGI All-Stars candidates. Kasi nga, marami daw ang gusto mag-withdraw. Well, ang take ko dito, tingin ko, karapatan yun ng kandidata kung gusto nila mag-withdraw. Tingin ko itong si Fadja, medyo lang ito, gumagawa lang ng mga iso-istorya, no?
Kasi nga hindi siya naka-penetrate sa first cut, di ba? Pero siguro totoo na may mga gustong mag-withdraw, pero yung sa part na hindi ibinibigay or ayaw ibigay yung kanilang passport and visa, I don't think na puwedeng mangyari yon. I don't think so. Kasi ano mo yun eh, kumbaga, karapatan mo yun eh, di ba? At kung ayaw mo talagang magtuloy na sa competition, whether na hindi nila, I mean, kahit na hindi nila ibigay yung passport mo and visa mo, well, wag ka na lang umattend ng kompetisyon. Di ba? Ganun lang yon. So, well, sa ano naman, at as of the moment naman, naririnig pa lang natin to kay Fadia. Wala pa tayong naririnig sa iba. Pwedeng may marinig tayo in the future. Pero ayun nga, kung gusto mo talaga mag-withdraw, mag-withdraw ka na lang, di ba? Or kahit na hindi ibigay sa yung ano, yung passport mo that time dahil nga sabi niya ayaw silang pag-withdrawin, di ba? Well, nasa sa kanya pa rin yung desisyon. I'm pretty sure ibibigay naman yan ng organization right after ng competition, di ba? So, eto naman, to the rescue naman, itong si si Malaysia, na Malaysia, di ba? Yung kabatch ni CJ Opiaza nung taon niya sa Miss Grand International. Siyempre, ayun na, no? Dinidependahan niya nga yung organization. Ganun naman talaga. Alam niyo naman itong si Malaysia, no? Nabigyan lang ng corona, naging todo ano na rin, higup na rin, no? Sa organization. Hindi inuunti-unti, ini-straw, di ba? Nakakaloka. Talagang higop kong higop. So, pinagtatanggol niya yung organization. Di ba? So, ayun. But anyway, eto nga, no, wala na tayong magagawa dyan. Tapos na ang competition, no? Di sana nga, nag-withdraw na siya noon pa. Pero ang pagkakaalam ko dyan, noon pa lang talaga sa MGI, hindi ko alam sa lahat ng kung lahat ng pageants ha. Tingin ko sa MGI, kinukuha talaga sa registration pa lang yung passport nila at saka yung visa nila for their safety. Ayan, no? Kasi baka mamaya mawala yung passport nila kasi syempre, di ba? Kung dala nila yan lagi, ganyan, or kung may mangyari sa kanila or kung may tumakas sa kanila after ng activity, ganyan-ganyan. Just for safety purposes talaga dyan sa MGI. Yun ang maganda sa MGI. Kudos sa MGI organization. Sa ibang pageants, I've heard international pageants, ganyan din yung ginagawa. But I'm not sure kung lahat ng international pageants ay ginagawa iyan. Tingin ko itong si Fadia hindi lang maka-move on sa kanyang sinapit dito sa MGI All-Stars. Anyway, ito naman mga Bwex, no? Well, nasagot ko na yung mga DM nyo, yung mga personal messages nyo, yung mga direct messages nyo tungkol kay Imelda Schweghart. O, diba? So, nagtatanong kayo kasi nga naglabas ng... Sino ba naglabas? Kanino ko ba nakita yan? Basta may nakita akong pageant pages and then nakita ko kay Mama Diva Star, yung tungkol nga sa, yung, alam niyo yun, she had a miscarriage during MGI All-Stars. And then nagtanong naman kayo sa akin kasi sabi niyo, close naman ako kay Imelda, ganyan-ganyan. Well, eto yan, totoo yan. Nabanggit ko na yun sa social media ko. Nung kasi, nag-uusap kasi kami ni Imelda, nung parang minessage ko yata siya, parang ganon. Parang sinabi ko sa kanya, I'm so proud of you, ganyan-ganyan. Parang na-message ko siya, yung the day after na ng coronation night, which is Sunday. Saturday night yung coronation. Pero nung time na yon, naalala ko na lang, yung nasa aircraft na ako, nasa aeroplano na ako. So ngayon, nag-reply siya and then she mentioned, she told me na, yun nga, nakunan siya. Sabi ko, oh my God! Sabi ko, what happened? Sabi ko, ganon. Tapos yung kunento niya naman. So, ako naman, it was such an honor na pinagkakatiwalaan ako ni Imelda at saka si Mami Diva Star, syempre, di ba? So, nagkataon lang siguro na ako yung unang nag-message kay Imelda or ako yung nauna niyang naisipang sabihan na nakunan siya, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, ang sabi ko sa kanya, wala na kasi akong time para kausapin pa siya kasi magte-take off na yung eroplano, lilipad na. Syempre, mawawala na ako ng signal. So, ang sabi ko sa kanya, sige ko sasabihan ko si Mama Diva Star para tawagan ka, para kontakin ka. Nagulat din si Mami Diva Star. Sabi niya, oh my God, ganun-ganun. Sabi niya, ano nangyari? Sabi niya, sabi ko, hindi ko pa alam yung detalye, ma. Please call her. Sabi ko sa kanya ganun. Kailangan niya na may makakausap. Kasi, syempre, palipad na yung aeroplano Wala na akong time, di ba? So, in fairness naman kay Mami Diva Star, kinausap niya si Imelda at doon nakwento rin ni Imelda. Well, sa mga nagtatanong po sa inyo, kasi may mga nagsasabi, may mga nagme-message,
Sabi, ba't pa siya sumali? Buntis siya. 'Di ba? Parang napaka-ano naman niya, may mga nag-comment pa doon na parang, anong tawag dito, pabaya, ganyan-ganyan, basta lang makasali sa pageant para makakuha ng attention or whatsoever, so on and so on. Ito po para sa kaalaman ng lahat, hindi alam ni Imelda na buntis siya. Hindi niya alam. So kaya nagulat siya na nakunan din siya during the competition. Kaya nakita nyo yung mga performances niya, well, siguro may pinagdadaanan din siya. Siyempre, masakit yan, mga buweks, di ba? Pag nakunan. So, ayun. But anyway, kahit naman nabuntis ka, may inclusion nga sa MGI, di ba? May mga transgenders nga, di ba? May mga lesbians din. I mean, yung kasama sa ating family, di ba? Sa LGBTQIA+, sabi pa nga nila, di ba? Meron mga may lesbians, ilan ba isa lang yata, di ba? Si Armenia, kung hindi ako nagkakamali. And then, meron ding mga mothers doon. Meron ding si Peru. Diba? She's a mother. Merong married si Colombia. Diba? Yung title holder ng MGI All-Stars, si Vanessa Pulgarin. Kung hindi ako nagkakamali, she's married. Diba? And then, may mga transgender. Si Mika, yung may asawang nagsisisigaw, nagmumura kay kay Omar. Diba? Ayun, ano yun? Transgender yun. Si Vietnam, si Fuchsia, si Kaylin, I mean, maraming inclusion. Well, nandun sa contract, hindi pala contract, basta may rules na sinensakan sa Imelda para dun sa mga MGI candidates na yung inclusion ay malawak yung nasasakupan ng inclusion ng MGI All-Stars. So, hindi ipinagbabawal kahit nabuntis ka. Diba? I'm pretty sure kung sa Imelda ay alam niyang buntis siya, sasabihin niya yon kay Papa Nawat, diba? So, hindi rin naman siya pagbabawalan. Siguro tatanungin siya, are you sure? Can you join? I mean, are you sure you can handle it? If you can handle it, syempre tatanungin siyang ganun. Syempre nandun pa rin kay Imelda or sa kandidatang buntis yung final decision. But still, wala sa kontrata na ipinagbabawal or dun sa mga rules na ipinagbabawal ang pagsali ng mga buntis. So, yung MGI All-Stars po ay welcome sa lahat ng gustong sumali. Ayan malinaw tayo dyan Hindi alam ni Imelda na buntis siya, na nagdadalang tao siya. Di ba? Bago siya nagpunta ng Thailand. So, tama na yung mga pang-ano sa kanya, pang-babash sa kanya or whatsoever. Maging happy na lang tayo for her. Siyempre, difficult time siya sa kanya noon, nahihirapan yan. Instead of iba siya, let's just help her to uplift, 'di ba? Yung sarili niya, syempre down na down yan ngayon. And be thankful and be proud na kahit papaano sa kabila ng lahat ay nairepresenta niya ang Pilipinas dito sa MGI All-Stars International. O diba? In fairness naman. Eto naman, nakakaloka naman ito. Syempre, kumakalat na nga ang balita. Ayan. Mukhang talagang napipisil ni Papa Nawat. Ayan, ni Papuenuet. Etong ating reynang si Michelle Marquez D. Diba? Ang reyna, diba? Napipisil na pasalihin dito sa MGI All-Stars. Kung di naman ako nagkakamali, syempre, eto namang si Michelle Marquez D ay sobrang gusto din makasali sa MGI All-Star. Syempre, may paramdam na nga, di ba? Nagparamdam na dyan si Papa Nawat. Ayan, may paramdam na rin dyan yung mga ibang, alam mo yung mga social media accounts na interview natin si Michelle Marquez D na mukha namang gustong-gusto niya talagang maging kasali dito sa family ng MGI, di ba? Kaya nga lang, ang tanong, ano ba talaga yung gusto niyang salihan? Ano ba talaga yung gusto niyang mapuntahan, di ba? Sa MGI All-Stars ba? Or sa Miss Grand International Competition? Kasi ang sabi niya, sa interview natin sa kanya, nung nandun tayo sa Thailand, ang sabi niya is mas gusto niyang yung pangalan niya sa sash is yung Philippines, di ba? Para kasing mas mas wide yung ibig sabihin noon, parang hindi naman, parang ang dating sa kanya mas maramdaman ng mga Pilipino na nire-represent niya hindi lang yung Philippines pati yung mga Pilipino, di ba? Instead of katulad sa MGI All-Stars
nandun lang yung pangalan niya, parang yung sarili niya lang yung nire-represent niya, di ba? So tingin ko parang mas bet na bet ni Michelle Marquez D ang Miss Grand International kesa sa MGI All-Stars, di ba? Kasi yan daw ang ano niya, yan daw ang pakiramdam niya. Kumbaga, syempre sinasabi niya doon na talagang mahal niya tayo at mahal na mahal niya ang bansang Pilipinas, di ba? Pero kung ako tatanungin yung mga buweks, sa tingin ko naman, kahit na ano pang labanan ni MMD, whether it's MGI All-Stars or Miss Grand International, tingin ko hindi naman magbabago yung interest ni Papa Nawat kay Michelle Marquez di Diwa. Kasi noon pa yan eh. Parang noon pa natin naririnig-rinig, parang few years ago na, or even last year na talagang parang bet na bet itong ni Papa Nawat si Michelle Marquez di sa MGI All-Stars. Di ba? Parang nung panahon pa nga yata yan ni CJ Opiasa, parang nililigawan na noon pa, di ba? Kasi alam naman natin yung kalibre ni Michelle Marquez, di ba? Talagang syempre, pasabog yan, matalino yan, iba yan lumaban sa international pageant. And of course, alam nyo na, ang laman ng bulsa niyan ay talagang isang matabang isda yan, mga buweks. Malaman, di ba? Kaya, alam nyo yan, di ba? Yung Papa Nawat, alam nyo yan. Malaki ang maipapasok niyan sa kumpanya ni Papa Nawat, di ba? Lalo na sa mga votings, baka nga mamaya hindi na kailangan ni Michelle Marquez D ang tulong ng sambayan ng Pilipino. Siya pa lang, kayang-kaya niya nang talagang tumbasan ang pinakamataas na narating ng MGI All-Stars dito sa kanilang votings kay Vichin, di ba? Well, anyway mga boys, kayo, kung tatanungin kayo, sa tingin nyo ba, karapat dapat pang lumaban si Michelle Marquez D ng another international pageant na sinasabi niya ngang, feeling ko talaga hindi pa tapos. Di ba? Yan yung sinabi niya sa ating interview sa kanya. Sa tingin nyo ba talagang kailangan pa siyang lumaban sa international pageant o lalong-lalo na dito sa MGI or MGI All-Stars? Or manahimik na lang siya sa bahay? Di ba? Sa tingin nyo, ayan, mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!